Hello mga busing mga madam, it's me again, ang inyong driver na sweet lover at vlogger pa. Good day sa buong mundo at magandang umaga o madaling araw dyan sa Pilipinas. Shout out sa buong mundo at shout out sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao mga busing mga madam. Oh please, bago ang lahat mga busing mga madam, please pakidalaw po ang aking bisitahin niyo po naman ang aking YouTube channel, Idi Makasilang po. Kung ano yung nakalagay dyan sa YouTube na ginagamit kong pangalan, Idi Makasilang, yun din po sa YouTube channel ko, Idi Makasilang po. Okay, please subscribe, click ang notification at nang makita niyo ang all, i-click din niyo yan po para lahat ng in-upload ko po dyan sa aking YouTube channel, Idi Makasilang, makikita po ninyo. Please. Okay, share na rin po at share and like na rin po para ma-notify po ng YouTube channel ang aking channel, Idi Makasilang po. YouTube channel Idi Makasilang. Okay po mga busing mga madam. Sa Facebook po naman, maraming salamat po sa aking mga followers. Malaki po ang pagbabago ng aking Facebook nang dahil sa inyo, kaya gumanda po ang aking Facebook. Maraming salamat po sa inyo, sa inyo ang aking mga followers. We love you all. Sa mga hindi pa po nag-follow, like and share, please follow sa aking Facebook at maraming salamat din po. Please like and share po sa aking Facebook. Okay, dalawa po ang pag-uusapan natin tungkol kay 10K, si Peter Alan Cayetano at si Robin Padilla po dyan sa Senado, dahil po sobrang gulo na po dyan sa Senado po. Hindi na po talaga mapigilan dahil sa kaguluhan ng dahil sa nangyayari at ang dahil kay Bato po. Okay, dahil kay Senator Bato. Okay, unahan natin to si Robin Padilla mga busing mga madam. Nasaktan po ang ego ni Robin Padilla dahil daw sa sinigawan daw siya ni Senator Kiko Pangilinan. Okay, si Senator Kiko. So pinanonood ko po ang video, ang mga nangyayari po. Pinanood ko yung video kung bakit nagkabangayan yung dalawang senador, si Robin Padilla at si Senator Kiko. Ang may mali po talaga doon ay si Robin Padilla, dahil habang nagsasalita si Senator Kiko Pangilinan, ay sa kanya pala yung floor. So sabat ito si Senator Robin, dahil nga sa ang kanilang pinag-uusapan ang kanilang pinagbatihan tungkol kay Senator Bato de la Rosa, yung batas na isinabmit nila Kiko, Risa Ontiveros, Lacson at Tito Soto. So si Robin ayaw niya ng batas na yun, at kaya putak doon si Robin. So dahil sa nagsasalita si Kiko, ito naman si Robin sabat nag-i-interrupt. So napasigaw si Kiko. Normal lang yan mga busing mga madam. Di ba nakuan si Lacson tsaka si Marcolita nga nagsisigawan nga pero wala sa kanila yun. Wala sa kanila yun dahil alam nila na kuan yun, yun ay debate. Pero ito si Robin, nasaktan yung ego niya. Akala ko ba bad boy itong animal na ito? Sorry, akala ko ba bad boy? Hindi niya naiintindihan yung batas diyan, yung rules diyan sa Senado. Kasi may tinatawag diyan na parliamentary. Yung parliamentary na sinasabi, yun yung kapag may nagsasalita sa Senado sa floor, kapag may nagsasalita diyan sa floor, hindi ka pwedeng mag-interrupt. Pwede kang mag-interrupt, pero magpaalam pa muna doon sa Senate Pro Tempore. Senate Pro Tempore na yung Senate majority. Tapos yung Senate Pro Tempore magpapaalam doon sa Senate President kung papayagan si
kung sino man yung nagtaas ng kamay. Ganun po yung ibig sabihin ng parliamentary. Pero ito si Robin, 3 taon na hindi niya naintindihan yung batas. 'Di ba naalala niyo pagka yung panahon yung si Tito Soto pa ang president, 'di ba? Bago magsasalita yung iba, nagpapaalam muna kay Lacson, tapos pagkatapos magpaalam si Lacson naman kakausapin niya si Tito Soto. Tapos si Tito Soto naman papayagan niya, o sige papayagan niya magsalita yung sino man nagtaas ng kamay. Dapat ganun sana. Ito si Ruben pero wala eh. Kaya interrupt. Kaya nagalit si Kiko, Senator Kiko Pangilinan, 'di ba? So bastos eh. Bad boy ngayon, nasaktan yung ego niya. Kaya ganun na lang. Hindi niya matanggap. Pero yung pagsuriin pa niya si Kwan, magsuri daw si Kiko doon sa mga asawa niya at anak niya dahil anong pakialam nung asawa niya at anak niya, 'di ba? Magsusuri daw siya, kung hindi ikukuha niya, ihabla niya sa ethics committee. Ihabla niya sa ethics committee. Total may video naman kung sino ang mali eh. O, 'di ba? Wala talaga to si buhat ng nagiging Senate President nito si Peter, si Peter Cayetano. Hindi na makontrol ni Peter yung mga kaalyado niyang senador eh, mga bastos eh, 'di ba? Mga busing, mga madam. Kaya ganoon na nangyari, 'di ba? Ito dahil sa sobrang nasaktan si Ruben at natamaan yung ego niya, ay hindi niya matanggap-tanggap yun dahil bobo nga eh. Bobo nga eh. Sobrang yabang, ayan. Ngayon pagka nakuan siya na tamaan yung ego niya eh, nagagalit siya. 'Di ba? Wala talaga tong si Kwan, mga bastos talaga yung mga kaalyado ni Peter Cayetano. Hindi maganda. Okay. 'Di ba mga busing, mga madam? Okay, punta tayo kay Peter Cayetano. Alam niyo ba kung sino ang nagkuhan? Type dyan sa inyo, type dyan at babasahin ko mga mamaya busing, mga madam. Kung sinong nagdala ng gulo dyan sa Senado. Type dyan mga busing, mga madam. Type kayo, mag-comment kayo dyan mga busing, mga madam, at babasahin ko mamaya, i-reply ko sa iyo. Alam niyo ba kung sinong nagdala ng gulo dyan? Na bakit nakarating dyan si Senator Bato? Alam niyo ba mga busing kung sino? Mag-comment kayo dyan at babasahin ko mamaya. Walang iba kundi si Peter Cayetano, no? Dahil sa pang-interes lamang niya. Okay? Si Senator Bato, isinakay niya sa sasakyan ni Peter. Sumakay doon si Senator Bato sa sasakyan ni Peter Cayetano, si Tinky. Siya, sumakay ka dito sa sasakyan ko, inamin naman niya sa sasakyan ko para dalhin kita sa Senado. Ang pang-interest lang talaga ang plano ni Peter Cayetano, yung pang-interest niya na magiging sakim sa pwesto na magiging Senate President. Napahamak si Bato, nauto-uto niya si Bato. Anong nangyari ngayon kay Bato? Di lalong imbis na maganda na yung pagtatago niya sa lungga niya, nang dahil sa pang-interest lamang ni Peter Cayetano, sinakay niya si Bato sa sasakyan niya para makapunta lang sa Senado, para lang makudita lang nila si Tito Soto. Ganun po. Kaya nagkagulo ngayon dyan sa Senado, nang dahil lang kay Peter Cayetano, nang dahil lang sa interest niya na magiging presidente. Kaya ito si Peter, wag na talagang wala talaga nung wala na akong tiwala dyan sa lalaking yan eh. Ngayon, anong mangyayari kay Senator Bato? Hindi nila totoo, hanggang lang yan sila, hanggang sa batas lang sila na magpasa ng batas para hindi mahuli si Bato. Kawawa si Bato. Nauto-uto ni Boy Tinky si Bato para lang sa pang-interest lang niya. Kawawa si Bato talaga. Diba? Anong nangyari ngayon kay Bato? Imbis na hindi siya mahuli, nagtatago na dapat sa magandang lungga niya. Ngayon, anong nangyari dyan? Kasi hindi na siya makalabas sa Senado dahil inaabangan siya, di ba?
dahil sa pang-interest lang ni Tinke, ni Peter Cayetano. Ayan mo na nangyari kay Bato, nagiging kawawa siya, di ba mga busing mga madam? Tsaka hindi siya pwedeng magtago dyan ng isang pugante. Kasi kaya kung sinabing pugante na yan si Bato, kasi may warrant of arrest yan eh. Di ba? Kahit senador yan, pero pugante na rin yan. Ang kaso niya, crimes against humanity. Di ba yung napakalaking kaso niyan? 30 to 40 years siyang makukulong. Kaya, di ba? Mga busing mga madam. Kaya wala na to si Bato de la Rosa. Yung mga kasalanan nila, yung mga kasalanan niya, katulad kay Tatay Digong, pagdudusahan talaga niya. Swerte niya kung makakalusot siya sa kaso na yan. Ayan problema. Ang gagastusin mo dyan sa ICC, billion. Kung may pera siyang billion, pwede niya. Ang kaso, walang pera si Bato de la Rosa niyan. Hindi naman katulad kay Tatay Digong na grabe ang nakaw niyan. Si Bato de la Rosa, ilan lang ang ninakaw niyan? Kunti lang siguro. Hindi katulad kay Tatay Digong, billion ang ninakaw niyan. O si de la Rosa, wala. Di ba? Kaya kawawa. Kaya tingnan nyo si Bato de la Rosa. Minsan naawa rin ako sa kanya, pero kasalanan niya eh. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, na kung ano yung batas, sundin natin at harapin lang niya. Yun lang nasabi ni Juan, ni mahal na Pangulo ng ating PBBM, ng ating mahal na Pangulo na si PBBM. Di ba? Kung ano yung batas, sundin lang niya. So wala siyang alam naman na ipagtanggol ni PBBM si Bato. Ang kaso niya napakabigat. Crimes against humanity. Biruin mo yung crimes na mga pinagpapatay nila. So kawawa si Bato. Imbis na maayos na yung pagtatago niya sa lungga, nang dahil sa interest lamang ni Peter Cayetano, ayun, nabulyaso si Bato, nasira na yung Senado, nagulo na yung Senado nang dahil kay Peter Cayetano. So dapat ito talaga si Peter Cayetano mapalitan, maibalik si maibalik si Tito Soto eh. Tingnan mo nung nawala si Tito Soto, ano nangyari diyan sa Senado? Nagkagulo, 'di ba mga busing mga madam? So time na palitan na yan si Peter Cayetano. Tingnan mo sa labas, ang dami na nagrarally. 'Di ba? Talagang gugulo talaga yan nang dahil lang sa kay Peter Cayetano. Si Peter Cayetano talaga ang nagpapagulo diyan. Siya yung nagdala ng gulo. Siya yung nang dahil sa pang-interest lamang niya sa position. 'Di ba mga busing mga madam? Kaya walang iya talaga yan si Peter eh. Tapos bawat salita niya ginagamit pa niya yung Diyos. 'Di ba? Bawat salita Diyos. Dapat hindi niya gamitin yung salita ng Diyos. Nandiyan pa yung kababuyan niya na kung ano-anong pinaggagawa niya, di ba? Ano nangyari sa kanya ngayon? Di kawawa siya. Di ba mga busing mga madam? Dahil sa kasakiman niya, ginulo niya yung Senado at ginulo pa niya si Bato. Ano nangyari kay Bato ngayon? Di ba mga busing mga madam? Kaya kawawa to si Bato. Naututo ni Tinke, ni Boy Tinke, di ba mga busing mga madam? Naututo niya Cayetano to si Bato. Di ano nangyari kay Bato ngayon? Di iyak siya ngayon. Ito naman si di ba? Lahat ng mga kalyado ni Boy Tinke, pinagtatanggol si Pugante, si Bato. Bakit nila ipagtatanggol yan si Pugante, si Bato? Di ba? Nakagawa ng kasalanan yan sa mga tao dyan sa Pilipinas. Kahit mga bata, basta't may operation sila, basta't may bata doon na sa operation na yun, idadamay pa nila, di ba? Dahil namatay dahil sa operation lang daw, di ba? Ano pa yung mga dahilan ni Bato eh? Wala sa hulog talaga eh, di ba mga busing mga madam? Kaya wala na to. Makukuha na yan si Bato, makukorner na yan.
naawa ko kay Bato eh. Kaya wala tayong magagawa, kasalanan niya yan. Sumusunod siya doon sa presidente nilang, dating presidente na si Tatay Digong na tanga. Eh kung hindi yan sumunod, hindi sana siya magkaganyan. Bakit? Di ba? Wala nang nangyayari sa kanya yan. Talagang makukulong yan, madadala na yan sa dahig. Mapupwersa siya dyan sa Senado na mahuli. Sana, di ba? Nang dahil kay Peter Cayetano, dahil sa hangarin niya magiging presidente, ng Senate President, ayun, nakuha nga niya, pero gumulo naman ang Senado, nagulo naman ang utak ni Bato de la Rosa, isang pugante, di ba? Wala na. Tapos siya naman si Robin, putak ng putak, akala mo super galing, di ba? Ano nangyari ngayon? Wala na sila. Di ba mga busing mga madam? Kaya wala na tong mga kalyado ni Peter Cayetano. Talagang gusto nilang mapigil ang impeachment ni Inday Sara para makaligtas sila. Mailigtas nila si Inday Sara at mailigtas nila yung mga kaso nila. Pero yung mga kaso ng lahat ng mga kalyado nila, si Jingo Estrada, ang kaso ay sa flood control, nagnakaw. Si Villanueva, ang kaso ay flood control, nagnakaw. Si Marcolita, ang kaso 500 million, nakaw, flood control din. Nakaw rin sa flood control 500 million. Puro kaso nga eh. Ang daming kaso nila, lahat sila puro may mga kaso yan na yan. Si Escudero, ganun din, flood control din, nakaw din. Kaya gusto nilang mawala, gusto nilang hindi ma-impeach si Inday Sara kasi para makaligtas silang lahat. Di ba mga busing mga madam? Kaya mga siraulo tong mga senador na ito, mga lahat na gagawin nila para makaligtas lang para lang mailigtas nila yung kaso nila. Pang sarili lang nila pang yung interest lang nila. Dahil gusto nilang mailigtas nila yung mga kaso na yan. Di ba mga bossing mga madam? Kaya ito si Peter Cayetano talagang kailangan matanggal yan sa Senate President. Dapat sana nga pag nahuli yan si Bato de la Rosa, automatic yan magiging Senate President dyan si Tito Soto. Di ba mga bossing mga madam? Di ba? Sige mga bossing mga madam, hanggang dito na lang mga bossing mga madam. Yun lang yun po ang ating talakayan. Okay, maraming salamat po mga bossing mga madam. Once again, please subscribe sa aking YouTube channel. Idi Makasilang po at i-click niyo yung notification at click niyo yung all para makita niyo po lahat ng in-upload ko. At sa akin naman Facebook, maraming salamat po sa mga followers ko nang dahil sa inyo gumanda po ang aking Facebook. Sa mga hindi pa po nag-follow sa aking Facebook, please follow, like, and share at mag-comment din po kayo at mababasahin ko mamaya. Okay, once again, shout out sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Okay, ang kapayapaan sa inyo dyan sa Pilipinas ay sumasa inyo at dito naman sa akin ay ang kapayapaan ay sumasa akin. Okay, bye bye mga busing mga badam. We love you all. Peace.